Yun, magandang buhay mga idol. Ito ay update ng ating Juniper chinensis. Ginawa natin siya 4 months ago. Bale, ito ngayon ang naging resulta ng ating puno. Nakita nyo, healthy, di ba? Ang lakas niya. So, nung una kasi, nung ginawa natin to, ay ganyan na kababa yan. Yan, ganyan na kababa. So, ito na yung naging induce niya. Bali, ito ay i-update ko sa inyo. Dahil meron sa ating isang nag-comment na nasa Japan daw siya at maganda naman yung nabasa natin sa kanya at salamat sa idol doon sa comment mo. At eto, i-update ko sa iyo yung puno. At sasagutin ko yung comment na yan para mas malinaw. Unahin natin sa dahon. Sa dahon ng juniper, napansin ko kapag kasi pumuputok na ganito yung needle niya, so nagiging problema ay bumabagal siya. So kung mapapansin nyo, bakit sa taas lang siya nagkakaroon ng malakas? Ayun, ito siya. Yan lang yung malakas. So pagka ganyan ng needle ng Genesis Juniper, ibig sabihin malakas yan. So mapapansin nyo, nag-i-induce, ayun, mga branches yan. Ito, mga branches. Ito. Basta ganyan, single sa baba, tapos nag-needle sa taas, ibig sabihin branches na to. Ngayon, yung nasa ilalim naman, never siya nag-i-induce. Napansin nyo, ayun. Humihinto na siya. So ayan, humihinto. So ngayon, ang ginagawa ko dyan, sabi ko nga doon sa aking content, tinatanggal ko yung mga yan dahil hindi ko naman kailangan yan. Dahil ang kailangan natin is focus muna tayo sa tronco, hindi sa branches. Pangalawa, tama si Idol na mali yung ginagawa ko dahil binabawasan ko ng needle at humihina yung puno. Salamat doon, Idol, sa concern mo. Then, ito naman yung sa akin, kung ba't binabawasan ko yung needle, dahil hindi ko pa kailangan nabuuin yung puno at kinakailangan ko muna na i-layout ng maayos yung trunk ng puno. Kaya tinatanggal ko yung mga needle niya sa katawan. Then, pag nakuha ko na yung magandang tronko at saka nakuha ko na yung mismong saktong diameter na gusto kong mangyari sa puno, doon pa lang ako hindi na magbabawas ng needle sa kanya. Kasi, sabi ko nga, kinakailangan maging maayos yung ating layout ng puno. So, ganun yung ginagawa kong proseso sa Juniper. Okay lang bumagal kasi hindi naman ako nagmamadali dahil ang gusto ko nga mapabuti at mapaganda ang ating Juniper. Yung trunk niya mismo. Okay, magsisimula tayo mga idol. Bali, ang gagawin natin ngayon ay magtatanggal tayo. Uli. Yan yung first layout niya na kasi maganda sa Juniper, maliit pa lang, ganito pa lang kalaki ang katawan, binabaluktot na siya, nililayout na para maging maganda yung movement ng trunk natin. Kasi pagka ganito na kalaki, hindi na tayo magkakaroon yung balimbali na layout sa Juniper. Kaya bata pa lang talaga ginagawa ko na siyang ganun. Then okay lang bumagal kasi ang mahalaga sa akin yung mapaganda nga natin yung tronco ng ating Juniper. So ito yung gagawin ko sa kanya. Ganun uli, magbabawas ako ng sanga sa kanya. Tapos i-layout ko yung katawan doon sa saktong size na gusto ko. Halimbawa na lang, showing size. Start tayo ng 8 inches. Yung pinaka niya dahil ang pinaka peak ng shohin is 10 inches. So, sabihin natin mga 7 inches lang yung pinaka height na kailangan natin sa Juniper na shohin. So yan, tinatanggal ko yan. Hindi ko kailangan yan. Tapos ang napansin ko kasi, siguro kaya mabagal ang Juniper sa Japan dahil unang-una, hindi naman sila yung sobra sa araw kagaya sa Pilipinas. Napakalakas ang araw sa atin. Talagang madalang ang tag-ulan, puro init sa atin. Kaya gustong-gusto ng Juniper sa atin. Napansin nyo, 4 months pa lang yan, napakalakas, di ba? What if kung iyan pa nakarekta? Hindi, napakabilis lumaki niyan. Kaya bumabagal sa kanila dahil nga doon sa proseso na yun. Na hindi masyadong maaraw, puro lamig. Hindi kagaya sa Pilipinas, talagang tropical, pakalakas ng puno. Yan, so kailangan mapalabas natin yung tronco. Isa yun sa napansin ko kahit nagbabawas ako ng mga needle nila sa katawan, wala din,
ganun pa rin, diretso pa rin ang ano niya. Diretso pa din ang lakas. Kasi meron ako dito mga ano na pasyohin size na mga malapit na mag 20 pesos na barya. So, ayan, nag-iiwan ako ng ganyan. Kasi baka mamaya magamit na natin yan sa mga susunod. Pwedeng gawin gin. Iwanan ko lang yung taas. Tapos, sa pagdidilig, syempre, unti-unti natin natututunan yan. Kung magdilig ako ng juniper, hindi ako magdidilig ng umaga, tanghali lang. Tapos, kinabukasan, ganun ulit, tanghali lang. Hindi sila kagaya ng ibang puno na 3 times a day, 2 times a day, hindi sila ganun. So, ayan, nalinisan natin yung juniper natin para ma-layout natin yung trunk. Dahil hindi nga natin muna siya bubuin, ang purpose natin muna dito is ma-layout na maayos yung trunk at maganda ang maging resulta ng ating trunk. So, bali, naging ano niya, ayan, nakita nyo, bakat na bakat yung wire, oh. Grabe, oh. Ngayon pa lang babaklasan to ng wire. Napakasarap ng juniper. Although talagang slow grower siya pero okay lang kasi habang tumatagal lumalaki lalo kayo may excite sa Chinensis juniper. Kasi meron na akong ano dito 6 na malapit ko nang hanguin. Hindi ko naman target ng mga idol gumawa ng large. Ang target ko na lang talaga ngayon small shohin. Ayan. Ngayon, ito yung unang layout natin sa Juniper na na-layout natin to. Ayan. Ngayon, ang i-layout na lang natin dyan, ito. Tsaka ito. So, itong tuwid na to. Kukunin na natin yung size ng 7 inches doon sa mismong height ng ating showing size material. Then, ang pinaka-finished product niya is 10 inches or 9.5 inches. Huwag tayong sasagad ng saktong-sakto. Bali, ganito gagawin natin. Kuha tayo ng wire na malaki. Hindi natin wawiringan na yan. Kuha tayo ng 2.5. Hindi siya pwede isa lang mga idol. Tignan niyo yung gagawin ko. Ito applicable to sa lahat, lalo sa mga large na puno. So ito na yung wire na gagamitin natin, isang 2.5 mm at saka 3.5 mm. Ang diameter naman ng ating trunk ay naglalaro ng mga 6.5 mm at ito naman ay 4 mm. So bale, ito naman yung gagamitin natin na pambalot sa katawan na ito na kasama yung wire. Ang tawag dito is automotive wiring harness. So meron akong kinuha mga maliliit na para maikabit natin kasi hindi may papasok yan dahil malaki yung bilog. So ganito ang pagsisimula ko dito. Sa likod tayo manggagaling. Mahirap na ibalot.
Masyadong maano yung bali. After natin mabalutan ng tape na to, pwede na tayo magsimula mag-layout. So, bali, ang design ko dito is cascade. At ito ay na-layout na natin ng una. Ang susunod na step natin ay ito na. Simula na tayo mag-layout mga idol. Ito yung maganda pagka sa layout ng Juniper. Gusto ko nag-layout ng Juniper. Kinukompress ko siya, sinisiksik ko ng sobra para pagka lumaki yung trunk, pag gumawa na tayo ng jean shari sa kanya, maganda ng tignan yung flow ng ating Juniper. So ito initial layout pa lang ng trunk yan yung ginagawa natin na yan. Hindi pa mismo talaga yun yung kalalabasan ng trunk na yan. Kumbaga, inayos lang natin yung layout, yung movement niya. So, yan siya mga idol. So nakita nyo to, hindi siya compress. Hindi kagaya dito, compress sa part na yan, tsaka dito sa back. Diba? So i-compress pa natin yan. Ayan. Pasok pa natin to. Siya. So ito yung second layout natin ng cuttings Genesis Juniper. Ayan. Yan yung palatandaan na siya talaga yan. So ngayon, ang gagawin natin dito, pabibilisin na natin siya dahil maliit lang yung taniman niya. Ilalaki na natin yan. Ito yung gagamitin natin paso sa kanya. Ilalaki na natin. Japan Surplus. Screen. Gamit tayo ng screen. So ito yung gamit ng screen natin, yung butas gano'ng kalaki. Lagay muna tayo ng screen. Letter Z. Yan. Clip. Tapos, yan lang.
Pasok natin to. Tapos, ilagay. Diinan nyo itong dalawang kabilaan dulo. Tapos, tsaka nyo naman ilalak sa ilalim. Ito nyo daliri ka rin. Lalak nyo ganun. Tapos pagka, ano nyo, ito diinan nyo gitna. Pagka diin, balik kayo sa dalawa na to, tsaka nyo ididiin na ganun. So, okay na yan. Lagyan ngayon natin ng angkor. Ang angkor niya ay dalawa lang. Nabutas. Hindi siya apat. Okay na yan. Pang hold lang naman. Establish naman yung puno natin. Kaya walang kaso yan. Yan. Tapos gagamit tayo ng ganyan kalalaki. Pang ilalim. Nalagyan na natin ang pang ilalim. Ang lalaki niya, no? Natin yung gano'ng kalalaki. So, hindi na mais yan. Sobrang lalaki eh. Tapos, ito yung medium natin na gagamitin. Yan yung medium natin gagamitin. So, nagbago ako dito ng medium. Hindi na siya Fury River Sun na puro talaga. I mean, River Sun, tapos Akadama. Ang mixture niyan is 4:1. River Sun 4, Akadama natin ay 1 lang. Yung susunod na step niyan mga idol, hintayin nyo. Mas madali na yun. Kasi finish na ako sa layout ng katawan. So, focus naman ako sa pagpalaki ng katawan. So, ang gagawin natin dyan, pagwa-wild din na natin. Ito na siya. Ito nyo. Ito yung ano ng paa. Hindi ko nabubuhag na ganyan kasi lalo siya manghihina eh. Lagyan natin ng lupa. Lagyan pala natin ng mix. Sorry, lupa. So, habang tumatagal, napag-aaralan ng juniper. Kasi kung di natin tatrabahuin yan, di natin pag-aaralan, hindi tayo matututo. Nakapansin nyo, hindi ko winer yung maliliit. The more kasi natin na i-layout yan kasama yung maliliit, lalong hihina yan eh. So, ang purpose natin ngayon dyan, i-layout yung second na program kasi meron na una, yung unang likot ng baba. Ngayon naman, likot sa taas. So, ayan na yung pinaka-final na layout niya sa katawan. Then, yung maliliit, hindi ko winair para hindi magalaw yung fiber niya at dire-diretso ang pag-wild ng puno. Shoutout dun nga pala sa mga nakabili sa akin ng Chinensis Juniper. Balang araw, sa Pilipinas, napakarami ng Juniper. Maramihin niyo yan mga idol. So, ayan. Angkor na natin. Dalawa lang angkor, madamot. So ayun na mga idol, natapos na natin yung first layout niya nung mga nakaraan at yan ay second layout. Nakuha na natin yung pinaka total height na gusto natin na showing size. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon dyan is pagwa-wild din natin. So ito ang tips ko sa inyo, pag nag-layout kayo ng katawan, first, yung maliit pa lang, at least mga ganito pa lang kaliit para mailikot natin ng maayos yung ilalim. Then second, yan, ito ni update, 4 months na siya.
Ito na yung final layout ng katawan. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo munang wawiringan. Hayaan nyo siyang na malaya. Kasi pag yan, nilayout niya, magagalawang fiber, lalong babagal yan. So, yung katawan kasi natin, masyado na natin ginalaw. So, nagalawang fiber niyan, kaya yan talaga babagal yan. Pero ito, hindi ko ginalaw, sigurado diyan pupunta yung pagkain dahil sila yung hindi nasira ang fiber. So yun lang mga idol, update ko kayo sa susunod na step nito na mas madali na yung gagawin kaysa ngayon na binalutan natin ng ganyan. So yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood nyo at suporta at marami tayong matututunan sa puno na to. Bali ang gagawin natin dyan ay hindi natin yan ibebenta at iyan ay patatandayin natin ng patatandayin hanggang mapag-aralan natin ang Genesis Juniper. So yun lang mga idol, maraming salamat ulit. God bless po.